we're going to talk about market structure. So, sobrang importante nito si market structure. Mahalaga siya kasi ito yung magiging basis natin para mas madali nating ma-identify yung galaw ni market. So, we have three types of market. So, yung una is okay, this one. Yeah. So, yung una is yung bullish market structure. Pag sinabi nating bullish market structure, paangat yung price natin. This one is a bullish market structure. And then, meron naman tayong bearish market structure. So, yung mga entries natin dyan is laging short entry. Dito naman is laging long entry. Okay? Another one is yung ranging market, or madalas ko siyang tinatawag sa group natin as consolidation. So yan, wala tayong nabubuong higher high or lower low, those kind of things. So, paano na, may mga tawag tayo dyan sa mga swing highs and lows natin. By the way, tawag dito swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Ngayon, meron din tayong tawag sa mga swing points natin na yan. So, ito, ang tawag dito is lower low. Right? Wait lang sobrang laki And then dito, ang tawag niya is higher low. Bakit siya higher low? Kasi mas mataas siya dun sa previous low, kaya higher low siya. Another one, higher low, then pag nag-create ulit na bago, higher low. Ngayon, ano naman tawag dun sa high natin? Tawag naman dito is lower high. Okay? Ngayon, meron din tayong lower high dito. Then another lower high dito. And then actually ito is higher high na kasi hindi pa naman confirmed yung high natin doon. So, ito is higher high. Pag hindi pa nakikreate to, higher high to. Okay? Paano naman pag sa downtrend? So, nagkikreate tayo ng bagong lower low. So, mag-start tayo dito. Ang una, ito yung higher high natin, right? And then, meron tayong lower low. Ngayon, bumaba tayo. Since bearish tayo, meron tayong bagong lower low. Ngayon, magiging higher low na to. Kasi, mas higher yung low niya dito. Ngayon, dito, tawag dito is lower high. Right? Kasi, ito is higher high, then lower siya dun sa high na yun. Kaya, lower high. Nag-create ulit tayo ng bagong high, pero lower high pa rin, hindi siya nagbabago. Ngayon, may bago tayong lower low, which is this one. Ngayon, higher low na to. Tama? So, ganun siya. Pag bullish tayo, expect mo, nagkikreate yung market ng bagong higher high. Pag bullish. Pag naman bearish tayo, lagi nagkikreate ang market ng bagong lower low. Okay? Dito, ranging market tayo or consolidation, mga swing highs and lows lang yung mga yan. So, wala tayong nakikreate na mga ganito na higher low, lower low. Though meron tayo, minsan kasi maangat siya ng ganun ng konti, pero minsan, raging pa rin siya and ganyan pa rin siya. Ngayon, meron tayong mga strategy for bullish and bearish na ranging na trending market, and meron din tayong strategy for
ranging market, but then ang focus lang natin is sa mga trending market kasi mas higher probability yung mga trending market. And dito halimbawa yan, maliliit lang yung moves na makukuha natin. Okay, I hope yung market structure is clear sa inyo. And, punta naman tayo sa mismong actual price. Okay, so sa nakikita nyo dito sa price na to, ano kaya ang nangyayari? So we are currently on a bullish market, right? Why? Kasi nagki-create tayo ng bagong higher high. Okay? So kung titignan nyo, mark natin, ito yung lowest low or lower low. Then meron tayong high dito. Then nag-create ng higher low. Then mag-create ng bagong higher high. Tapos dito meron tayong higher low. To is higher high na naman. Magiging ang tawag na sa dalawa na to is lower high. Ngayon kasi ito na yung bagong higher high natin. Then meron tayong higher low. And then next is meron tayong bagong higher high. Lower low, higher low I mean, and ito yung higher high. So ano nangyari after dito? Na-break na yung previous higher low natin. So meron tayong possible signal ng reversal, pero iba ang nangyari sa market dito. Yan yung mga next na i-discuss natin kailan tayo titingin ng market structure break or market structure shift. Kaya importante na malaman mo muna pag-identify ng tamang swing highs and swing lows. Okay? So, sa bearish market naman tayo. Hanap tayo ng magandang example para sa bearish. Yan, this one. Yan, this one. So, ito yung tawag dito is higher high, right? And then, meron tayong meron tayong bagong na-create na lower low. And then, ano nang tawag dito? Lower high, right? Then, next natin is, ano to? Lower low. So, pag bearish market, hindi nagbabago yung, hindi, nag-create tayo ng bagong lower low. Pero sa bullish market, nag-create tayo ng bagong higher high. So, yan. Ganyan yung bearish market. Hanap tayo ng another example para mas clear sa inyo. Medyo pangit yung price action dito. Hanap tayo. Yan, this one. Yan. So, ito is higher high, lower low. Diretso muna natin dito. Higher high, lower low, lower high, lower low. Ano to? Lower high. Ano to? Lower low. So, ganun tayo sa bearish market. Ngayon, paano naman yung ranging market or consolidation na sinasabi ko? Kaya natin maghanap ng example dito. Yan, ito, magandang example to. Kung titignan mo, meron tayong swing high, swing low, swing high, swing low, high, low, high, low, high, low, high, low, high, swing low, swing high. And mahirap i-identify kung bullish ba tayo or bearish kasi consolidation tayo and ranging lang. So, ang mangyayari dyan, pag nag-enter ka dito, let's say nag-enter ka ng long, let's say in-assume mo is bullish tayo or dito na lang bearish since pababa tayo dito. Nag-enter ka ng let's say dito ng short. Oops. Long to eh. Ano tayong short tool? Say dyan, nag-enter ka ng short. Then let's say yung stop loss mo dito. And then dito yung ito target mo. Kunwari lang yan. And then biglang tinake out yung swing high mo. Ang in-expect mo kasi sa bearish market, hindi naman iti-take out yan, right? Kasi pababa tayo. Pag ganun.
So, pag naglagay ka ng short around this area, let's say dito, hindi yan matitake out dapat. Kung bearish market tayo, mananalo ka. Pipihit ka dito. Hindi yung ganito. Hindi clear pag ranging market or consolidation, kaya hindi, yan yung mga iiwasan natin na types of market. Though meron tayong mga strategy for ICT ng mga consolidation or ranging market, but hindi natin i-focus yun kasi low probability conditions yung mga yan. Ngayon, ang focus lang natin is sa mga high probability conditions wherein mas lalaki yung chance na mag-profit ka and manalo. Sa totoo lang, hindi naman natin kailangan masakyan lahat ng moves para lang maraming profit. Hindi natin kailangan ng maraming trades to profit. Actually, minsan, pag mas konti yung trades mo, mas konti yung talo mo, mas marami yung profit mo. And I also believe na less is more. Mas marami yung nasa-save mo yung ano mo, yung mental capacity mo. Like kung halimbawa nag-enter ka dito, short. Nag-enter ka ng long dito, short na naman dito. Ayan. Marami kang trades. Let's say lagi ka na nag-win, pero pa konti-konti lang yung profit mo. Mapapagod ka. Instead of nag-focus ka sa mga trending market natin, like this one, hindi pala yan. And this one, nag-focus ka dito sa ganitong types of market, mas malaki yung profit mo. Let's say, naka-enter ka sa FVG na to, ay may FVG tayo. Let's say yan, naka-enter ka dyan, and then ito. Ayun o, ang laki ng profit mo. Yung pwede maging profit mo. Pwedeng 1:4 pa yan. Dito pala yung risk-reward ratio natin. Ayan, 1:3.91. Yung risk-reward ratio, ayan, 1:3.91. So, ang laki ng profit mo. Though, ang focus lang natin is 1:2 sa strategy natin for higher win rate and para ma-save din yung discipline mo and yung tinatawag nating psychology. Mas makaka-help sa inyo yung 1:2 as a beginner. Maybe in the future, pwedeng taasan nyo yung risk-reward ratio, but then for now, focus ka lang sa 1:2. Kahit nakikita mo na yung clear target around this area, kasi kung matitignan mo, merong mga liquidities dito, o ayan, mga failure swings. Pwedeng i-targetin mo yan hanggang dito, ayan, itong low na to. Ayan. Win ka pa rin. Right? So, ayun, yun yung topic natin for market structure.